Isang tindera sa palengke, iniinsulto ng isang mayaman sa harap ng lahat. Hindi siya ordinaryong tindera. May lihim siyang tinatago na magpapahiya sa lahat ng nanghusga sa kanya. At ngayon magsisimula ang katotohanan. Kabanata. Sa gitna ng maingay na palengke ng Divisoria, kung saan ang amoy ng sariwang isda, bulok na prutas, at pawis ng mga tao ay naghahalo sa hanging puno ng usok mula sa mga jeepney, may isang babaeng nakatayo sa harap ng kanyang maliit na puwesto. Si Maria Lourdes Santos, o mas kilala sa palengke bilang Ate Maria, ang tindera ng bangus. Araw-araw, mula alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, siya ay naroon. Naka-faded na duster na kulay berde, sinelas na butas-butas sa gilid, at buhok na nakabun sa lumang clip na may bitak na. Hawak niya ang isang malaking basket na puno ng makintab na bangus, mga kamatis na hinog, at sibuyas na nagpapayak sa lahat ng dumadaan. Bangus. Sariwa pa, to. Galing pa sa Navotas, sigaw niya sa malakas na boses na parang serena sa gitna ng ingay. Ngumiti siya sa bawat customer, kahit pa ang mga ito ay nagmamadali o nagmamakto sa presyo. Sadya na. Ate, bili ka na, para may ulam ang pamilya mo, sabi niya sa isang nanay na may dalang sanggol sa likod. Binigyan niya ng dagdag na isang piraso ng isda nang hindi sinisingil. Para sa bata, bulong niya, pero hindi lahat ng araw ay mabuti. May mga customer na mapanghusga, natitingin sa kanya mula ulo hanggang paa na parang siya ay isang basurang nakaharang sa daan. Ano ba yan, Ate? Bakit ang dumi ng puwesto mo? Arang hindi ka marunong maglinis, sabi ng isang ginang na naka-high heels at mamahaling bag na may dalang iPhone na kumikinang. At yung damit mo, parang galing sa ukay-ukay. Ano ka makakabenta niyan? Dagdag pa niya habang umiling-iling. Si Maria, gumiti lang. Pasensya na po, ma'am. Gusto niyo bang tikman ang isda? Sariwa po talada. Hindi siya sumagot ng masama. Hindi siya nagalit. Tumingin lang siya sa ginang na iyon na may mga matang parang alam niya ang isang bagay na hindi alam ng iba. Isang lihim na nakakubli sa kanyang simpleng ngiti. Kinabukasan, eksaktong alas 7 ng umaga, may dumating na isang lalaking nakamamahaling terno na kulay itim, sapatos na makintab na parang salamin, at relo na ginto na siguradong mas mahal pa sa buong puwesto ni Maria. Si Mr. Victor Lim, kilalang negosyante sa Quezon City, may-ari ng 3 malalaking mall at laging nasa pahina ng negosyo sa dyaryo. May dalang bodyguard na 2 at isang sekretarya na nakatablet, abala sa pag-type. Bumili ako ng isda, sabi niya nang walang ngiti, turo ang pinakamalaking bangus sa basket. Magkano yan? Po, 350 ang kilo, sir. Sariwa po, yan. Galing pa kahapon, sagot ni Maria na may ngiti pa ring. Ha? 350. Grabe naman. Sa supermarket, 250 lang yen. At tingnan mo tong isde, may amoy na. Bulok na to. Sigaw niya ng malakas, kaya napalingon ang mga tao sa palengke. At ikaw, ano yung suot mo? Arang basahan. Ano ka makakabenta ng ganito? Dapat sa'yo. Maglinis ka muna ng sarili mo bago magbenta. Napahinto ang buong palengke. Ang mga tindera sa tabi ay tumahimik. Ang mga customer ay tumingin kay Maria, naghihintay ng sagot. May mga nakangiti pa, harang inaabangan ang isang away. Pero si Maria, nanatili siyang tahimik. Hawak niya ang bangus, tinitingnan si Mr. Lim ng matagal. Sir, kung ayaw niyo po, okay lang. May iba pa pong tindera diyan. Sabi niya ng mahinahon. Ha? Okay lang? Dapat isara tong puwesto mo. Mga tulad mo, napapahirap sa negosyo namin, dagdag pa niya. Kinuha niya ang cellphone, nag-selfie sa harap ng puwesto ni Maria, at nag-post agad sa Facebook. Mga tindera sa palengke, walang modo at sobrang mahal. Dapat turuan ng leksyon. #palengke problems #Divisoria. Sa loob ng 5 minuto, 500 likes na. 200 comments na puro, tama ka, sir, at dapat ipasara yan. Si Maria, binaba niya ang bangus. Kinuha ang kanyang lumang bag na canvas.
na puno ng mga resibo at pepel. May inilagay siya sa bulsa, isang lumang sobre na dilaw na may selyo na halos mabura na. Tumingin siya sa langit na parang may dinarasal. Salamat po, Panginoon, bulong niya. Kinabukasan, eksaktong alas 9 ng umaga, may malaking event sa bagong mall sa may EDSA, ang pinakamalaki sa Quezon City, na pinagmamalaki ni Mr. Victor Lim. Puno na media, pulis at mga yai. May ribbon cutting, may confetti, may live band. Si Mr. Lim ang nasa gitna, nakastandi na may mukha niya, at malaking banner na nagsasabi, Bagong Mall ng Lim Group para sa mas magandang buhay. Bigla may announcement sa loudspeaker, Mga kaibigan, ang tunay na may-ari ng mall na ito ay darating na. Pakipagbidayan ng daan. Pumasok ang isang babae. Perehong duster na birdie. Perehong sinelas na butas-butas. Perehong basket na walang laman. Si Maria Lourdes Santos. Hawak niya ang lumang sobre. Lahat tumahimik. Ang mga kamera ay nakatuon sa kanya. Si Mr. Lim, napalit ang mukha. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Security. Palayasin yang babaeng yan. Pero ang security, hindi gumalaw. Dahil ang head of security, si Kapitan Reyes, ay lumapit kay Maria at yumuko. Ma'am, handa na po ang lahat. Binuksan ni Maria ang sobre. May lumabas na isang lumang kontrata na may pirma ng kanyang tatay 25 taon na ang nakalipas. Ang lupaing ito, sabi niya ng malakas, ay pag-aari ng pamilya Santos. At ako, si Maria Lourdes Santos, ang tunay na may-ari ng 60% ng mall na ito. Lahat na pahinga. Ang media ay nag-flash. Si Mr. Lim, napaluhod. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Dahil ang tunay na sorpresa, nagsisimula pa lang. Kabanata 2, Yenji Buhay Nat Maria S.A. Pelling. Bumabalik tayo sa mga taong hindi pa nakakaalam ng lihim ni Maria Lourdes Santos. 20 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang ina at 18 taon na siyang nagtitinda sa Divisoria. Pero bago pa man siya maging Ate Maria, ang tindera ng bangos, may kwento siyang hindi pa nasasabi kahit kanino ni sa kanyang pinakamalapit na kaibigan sa Pelengke, si Aling Nena na nagtitinda ng gulay sa katabing puwesto. Si Maria ay ipinanganak sa isang maliit na barong-barong sa may rails ng tren sa Tondo. Ang kanyang ama, si Mang Pedro Santos, ay dating manggagawa sa isang construction firm sa may Quezon City. Siya ang nagdisenyo ng mga gusali, na plano ng mga pundasyon, at kahit hindi siya nakatapos ng kolehiyo, ang kanyang utak ay parang engineer na galing sa universidad. Anak, sabi niya noon kay Maria na 5 taong gulang pa lang, ang lupa ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kung may lupa ka, may buhay ka. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng papel na may drawing ng isang malaking gusali. Isang araw, magkakaroon tayo nito. Pero isang araw noong 1978, habang nagtatrabaho si Mang Pedro sa isang proyekto sa may EDSA, may aksidente. Nahulog siya mula sa ika-4 na palapag. Walang insurance. Walang bayad sa ospital. Namatay siya sa loob ng 2 araw. Naiwan ang kanyang asawa, si Aling Rosa, at si Maria na 7 taong gulang pa lang. Ang tanging pamana, isang lumang kontrata ng lupa, 1,000 metro kwadrado sa may North Avenue, na binili ni Mang Pedro noong 1,980 sa halagang 50,000. Huwag mong ibebenta ito, Rosa, sabi niya bago mamatay. Isang araw, magiging ginto yan. Si Aling Rosa, na dating labandera sa may Smoky Mountain, ay nagtrabaho ng nagtrabaho. Araw-gabi siyang naglalaba para sa mga mayayaman sa La Loma. Si Maria naman, sa edad na 9, ay nagsimulang tumulong sa Pelengke. Una, bilang taga-buhat ng basket ni Aling Nena. Ate Maria, tulungan mo ako sa mga sibuyas, sabi niya. Binigyan siya ng 20 sa isang araw. Doon nagsimula ang kanyang buhay sa Pelengke. Nang lumoki si Maria, siya na ang nagpatuloy sa puwesto ng kanyang ina. Si Aling Rosa ay nagkasakit ng tuberculosis noong 2003. Walang pera sa gamot. Si Maria ay nagbenta ng lahat
ang lumang radyo, ang mga damit ng ama, kahit ang singsing na pamana, pero hindi pa rin sapat. Namatay si Aling Rosa sa kanilang barong-barong habang hawak ang kamay ni Maria. Anak, ingatan mo ang kontreta. Iyon ang eting kinabukasan. Bulong niya bago sumuko ang hininga. Mula noon, mag-isa na si Maria. Walang kapatid, walang kamag-anak. Ang kontreta, iningetan niya sa isang lumang kahon ng biskwit sa ilalim ng kanyang kama na gawa sa gawaing kahoy. Araw-araw, pagkatapos magtinda, uwi siya sa maliit na kwarto na renta sa may pretil. Magluluto ng kanin at tuyo. Magdarasal sa harap ng larawan ng kanyang mga magulang. Tatay, nanay, hindi ko ebebenta ang lupa. Pangako ko yen. Pero ang buhay sa pelengke ay hindi madali. May mga araw na walang benta. May mga araw na binabaha ang divisoria at nasisira ang kanyang mga isda. May mga araw na may mga snatcher na kumukuha ng kanyang kita. Isang beses, noong 2010, may lalaking lasing na sumigaw sa kanya. Ano ba yan, Maria? Bakit ang pangit ng isda mo? Parang ikaw, pangit at mabantot. Tinawanan siya ng mga tao. Pero si Maria, gumiti lang. Sir, kung ayaw niyo, may iba pa po. Sa loob-loob niya, isang araw, malalaman niyo kung sino ako. May mga kaibigan din siya sa pelengke. Si Kuya Tony, ang tagahatid ng ice. Maria, bakit hindi ka mag-asawa? Maganda ka naman, sabi niya isang araw. Kuya, ang buhay ko ay para sa puwesto ko at para sa pangarap ni tatay. Si Aling Nena naman, ang kanyang ina sa pelengke. Anak, isang araw, magkakaroon ka ng sariling tindahan. Maleki, may aircon. Gumiti si Maria. Sana po, Aling Nena. Noong 2015, may dumating na isang lalaki sa pelengke. Nakasuit, may dalang folder. Maria Lourdes Santos, may usapin kami tungkol sa lupa niyo sa North Avenue. Si Ati Cruz, abogado ng isang malaking developer. Ang lupa niyo, binili ng Lim Group noong 2005. Pero may mali sa kontreta. Ang tatay niyo ang tunay na may-ari at may karapatan kayo sa 60% ng ari-arian na itinayo doon. Napatingin si Maria sa kontreta. Attorney, gaano kalaki ang halaga niyan? Tanong niya. Mga 500 milyon, ma'am. Pero kailangan nating mag-file ng kaso. Hindi agad sumagot si Maria. Attorney, bigyan niyo ako ng oras. Umuwi siya ng gabing iyon. Binuksan ang lumang kahon. Hawak ang kontreta. Tatay, nanay, oras na ba? Umupo siya sa sahig. Umiyak. Pero hindi sa lungkot, sa galak. Dahil alam niya, ang kanyang buhay sa pelengke ay hindi walang saysay. Ito ay paghahanda. Paghihintay. Para sa araw na darating ang katotohanan. Mula noon, nagpatuloy siya sa pagtitinda. Ngunit may pagbabago. Bawat customer na nanghuhusga, binibigyan niya ng ngiti. Bawat insulto, tinatanggap niya ng may dignidad. Dahil alam niya, ang kanyang puwesto sa pelengke ay hindi lang hanap buhay. Ito ay isang tanghalan, isang entablado, kung saan siya ang bida at ang mundo ang manonood. At sa bawat umaga, kapag sumisikat ang araw sa may rails ng tren, si Maria ay nagsasabi sa sarili, isang araw, malalaman nila, hindi ako tindera lang. Ako ang may-ari. Kabanata 3, ENG pagtingin na mayaman 80 ENG pagsimulan labanan. Sa ikanegatibo 15 ng Hunyo, isang mainit na umaga sa Divisoria, ang pelengke ay mas maingay kaysa karaniwan. May bagong shipment ng isda mula sa Navotas at ang mga tindera ay abala sa pag-ayos ng kanilang mga puwesto. Si Maria Lourdes Santos ay maaga na namang dumating, 4:00 pa lang ng umaga. Naglinis siya ng kanyang maliit na mesa na gawa sa lumang kahoy, inayos ang mga timba ng yelo, at inilagay ang mga sariwang bangus na makintab pa sa ilalim ng araw. Salamat po, Panginoon, sa bagong araw, bulong niya habang nagdarasal sa harap ng maliit na krus na nakadikit sa kanyang basket. Hindi pa 7:00, may mga customer na dumating. Una, si Mang Jose,
ang regular na bumibili ng isda para sa kanyang karinderya. Ete Maria, bigyan mo ako ng 5 kilo. May promo ba? Tanong niya na may ngiti. Naman, kuya, may dagdag na 2 piraso para sa iyo, sagot ni Maria. Susunod, si Aling Faye, na laging nagmamadali. Maria, bilisan mo, may pasok ang mga anak ko. Binigyan niya ng discount. Ganito ang buhay ni Maria. Palaging may ngiti, palaging may kabutihan, kahit pa ang kanyang kita ay sapat lang para sa kanin, ulam, at renta sa kwarto. Pero nang lumapit ang oras na 8:00, may isang sasakyan na huminto sa harap ng peleng, isang itim na SUV na may tinted na salamin, na hindi karaniwan sa lugar na puno ng tricycle at kariton. Bumaba ang isang lalaki na nakamamahaling terno na kulay navy blue, na may pin na ginto sa bulsa. Ang kanyang sapatos ay makintab na parang bagong bili, at ang relo sa kanyang pulsuhan ay Rolex na siguradong mas mahal pa sa buong taunan na kita ni Maria. Kasama niya ang 2 bodyguard na nakasunglases at isang babaeng sekretarya na abala sa paghawak ng tablet at cellphone. Siya si Mr. Victor Lim, ang sikat na negosyante na laging nasa tea at diaryo. May-ari ng Lim Group of Companies na nagmamay-ari ng 3 malalaking mall sa Metro Manila, isa sa Quezon City, isa sa Makati, at isa pa sa Pasig. Kilala siya sa kanyang mga proyekto na para sa masa, pero sa likod ng kamera, maraming bulong-bulungan na siya ay mapagsamantala. Kailangan ko ng sariwang isda para sa event ko mamaya, sabi niya nang walang pakialam, habang tinitingnan ang puwesto ni Maria na parang ito ay isang basurahan. Magandang umaga po, sir. Ano po ang gusto ninyo? Bangus po ba? Sariwa pa, to. Galing pa kahapon sa Navotas, sagot ni Maria na may mainit na ngiti, habang inaayos ang isang malaking isda sa harap niya. Mr. Lim ay tumingin sa isda, pagkatapos sa mukha ni Maria, at pagkatapos sa kanyang damit na faded na duster. Ano to? 450 ang kilo. Grabe naman. Sa supermarket ko, 280 lang yen. At tingnan mo tong isde, may amoy na bulok. Sigurado ka bang sariwa to? Sigaw niya ng malakas. Ayan na palingon ang mga tao sa pelengke. Ang kanyang boses ay parang megaphone na nagpapahiya sa sinumang makarinig. Sir, po, 350 lang po ang kilo ko. At sariwa po talaga. Tignan niyo po ang meta, malinaw pa. Depensa ni Maria ng mahinahon habang ipinapakita ang isda. 350. Magnanakaw ka ba? At ikaw, ano yung suot mo? Parang galing sa basura. Ano ka makakabenta ng ganito? Dapat sa'yo, magtrabaho ka sa mall ko bilang janitress, hindi magtinda rito, dagdag pa niya, habang tinatawanan ang mga bodyguard niya. Ang mga tao sa pelengke ay nagsimulang magbulungan. Si Aling Nena sa katabing puwesto ay gustong sumagot, pero pinigilan ni Maria sa tingin. Hindi nagalit si Maria. Ngumiti lang siya. Sir, kung ayaw niyo po, okay lang. May iba pa pong puwesto diyan na mas mura. Pero si Mr. Lim ay hindi tumigil. Kinuha niya ang isang piraso ng isda, hinawakan ito na parang marumi, at ibinato pabalik sa timba. Basura to. Dapat isara ng MMA ang mga puwesto ninyo. Mga tulad mo ang dahilan kung bakit marumi ang Maynila. Ang buong peleng ay tumahimik. May mga customer na umalis na lang. Si Mang Jose ay lumapit kay Maria pagkatapos. Bakit hinayaan mo? Dapat sinagot mo. Pero si Maria ay umiling. Kuya, hindi ko kailangan sumagot. Alam ng Diyos ang katotohanan. Kinabukasan, nagpost si Mr. Lim sa kanyang Facebook page na may 500,000 followers. Nakakadiri ang mga tindera sa Divisoria. Sobrang mahal, marumi, at walang modo. Dapat linisin ang pelengke. #Clean Manila, #Lim Group Cares. May video pa siyang ikinabit. Kuha niya mismo sa puwesto ni Maria, na may caption, Tingnan niyo tong babae, parang basahan ang damit. Paano makakabenta? Sa loob ng isang oras, 1,000,000 likes, 2,000 shares. Maraming comments na, tama ka, Sir Victor, at dapat ipasara yan.
Si Maria ay nakita ang post sa lumang cellphone niya na binili sa ukay-ukay. Binasa niya ang mga comments. Pangit naman talaga yang tindera. Magnanakaw. Dapat sa kulungan. Umupo siya sa kanyang puwesto. Hawak ang kontreta sa bulsa. Ngumiti siya ng malungkot. Sir Victor, hindi niyo alam kung sino ang inyong ininsulto. Sa kanyang kwarto ng gabing iyon, binuksan niya ang lumang kahon. Hawak ang kontreta. Tumawag siya kay Ate Cruz. Attorney, oras na. File na natin ang kaso. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon, si Maria ay umiyak, ngunit hindi sa sakit, kundi sa pag-asa. Dahil alam niya, ang insulto ni Mr. Lim ay hindi lang pang-aapi. Ito ay simula ng kanyang paghihiganti, hindi sa galit, kundi sa katotohanan. Samantala, si Mr. Lim ay nasa kanyang opisina sa Lim Tower, nagdiriwang sa kanyang viral post. Sekretarya, ischedule ang ribbon cutting sa bagong mall sa North Avenue. Gusto ko grand. Hindi niya alam na ang mall na iyon, ang pinakamalaki niyang proyekto, ay nakatayo sa lupa na pag-aari ni Maria. At ang araw ng pagbubukas ay malapit na. Ang labanan ay nagsisimula. Ang mayaman laban sa tindera. Pero sino ang talagang mananalo? Kabanata 4. Isang linggo pagkatapos ng insulto sa Peleng, ang buong Metro Manila ay abala sa pinakamalaking event ng taon, ang grand opening ng Lim Mega Mall sa North Avenue, Quezon City. Ito ang pinakamalaki sa Lim Group, 6 na palapag, may 500 stores, cinema, food court na kaya ang 2,000 tao, at parking na para sa 1,000 sasakyan. Ang tema, para sa mas magandang buhay ng mga Pilipino. May malaking stage sa gitna ng atrium na may LED screen na 50 talampakan, confetti matchings, at live band na sikat sa TikTok. Ang media ay naroon, ABS-CBN, GMA, T5, at mga vlogger na may milyon-milyong followers. Si Mr. Victor Lim ay nasa gitna, nakatutsedo na custom-made mula sa Milan, hawak ang gintong gunting para sa ribbon cutting. 9:09 na umaga, ang mall ay puno na. May mga tao na nag-aabang ng freebies, may mga influencer na naglilive, at may mga security na naka-uniform na parang sundalo. Ang banner sa entrance, maligayang pagbubukas. Lim Mega Mall, ang bagong simbolo ng tagumpay. Si Mr. Lim ay ngumingiti sa kamera. Ito ay para sa masa. Para sa mga ordinaryong Pilipino, sabi niya sa interview. Pero sa likod ng stage, abala ang kanyang team sa pag-check ng guest list, mga mayor, senador, at mga celebrity. Biglang, 10:00 ng umaga, may announcement sa loudspeaker na may dramatic music. Mga kaibigan, ang tunay na may-ari ng mall na ito ay darating na. Pakipagbigayan ng daan at pakipakinabangan ang sandaling ito. Lahat na patingin sa main entrance. Ang mga kamera ay nakatuon. Si Mr. Lim ay ngumiti ng malaki. Siyempre, ako yan, bulong niya sa sekretarya. Pumasok ang isang babae. Hindi siya naka-gown o naka-heels. Erehong faded na duster na berde, tsinelas na butas-butas, at buhok na nakabun sa lumang clip. Hawak niya ang isang lumang basket na walang laman, at isang dilaw na sobre na parang mula pa sa dekada 80. Si Maria Lourdes Santos. Ang mga tao ay nagbulungan. Sino yan? Fan ba ni Mr. Lim? Bakit parang tindera? Ang mga security ay lumapit, pero si Maria ay ngumiti lang at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa stage. Si Mr. Lim ay napatayo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Security. Palayasin yang babaeng yan. Basura yan mula sa pelengke. Sigaw niya ng malakas, kaya napalingon ang lahat. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang live stream ay umabot na sa 100,000 viewers. Pero ang head of security, si Kapitan Reyes, na dating kapwa ni Maria sa Peleng at ngayon ay pinsan niya sa ama, ay lumapit at yumuko. Ma'am Maria, handa na po ang lahat. Ang stage po ay inyong-inyo. Lahat na pahinga. Si Mr. Lim ay napawrong. Ano to? Sino kang tawagin siyang ma'am? Si Maria ay umakyat sa stage ng mahinahon. Hawak ang mikropono. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Ako po si Maria Lourdes Santos. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Binuksan niya ang sobre. May lumabas na isang lumang kontrata na may pirma ni Mang Pedro Santos na may selyo ng gobyerno mula 1,980. Ang lupaing ito, 1,000 metro kwadrado sa North Avenue, ay binili ng aking ama noong 50,000. At ayon sa batas, ako ang tunay na may-ari ng 60% ng mall na ito. Ang atrium ay tumahimik. Ang LED screen ay nag-flash ng kontrata na enlarged. Ang mga abogado ni Maria, na 5 tao, na dating kasama sa pro bono case, ay lumapit at nagpakita ng mga dokumento mula sa court. Ang Lim Group ay nagbayad ng 100 milyon noong 2005, pero hindi nila alam na may heir ang original owner. Si Ma'am Maria ang legal heir. Si MR Lim ay sumigaw. Pek yan, fabricated. Arestuhin niyo yang babae. Pero ang pulis na naroon, nakasama sa event security, ay hindi gumalaw. Dahil ang chief of police ay kaibigan ni Kapitan Reyes. Ang media ay naglive. Ang viewers ay umabot na sa 500,000. Ang comments, Grab, Rivera Volta, tindera ang may-ari. Si Maria ay ngumiti. Sir Victor, nung ininsulto niyo ako sa palengke, hindi ko sinagot. Dahil alam ko, ang oras ng katotohanan ay darating. Ngayon, narito na. Ang confetti machines ay biglang sumobog, pero hindi para kay MR Lim. Para kay Maria. Ang band ay nagplay ng We Are the Champions. Ang mga tao ay nagpalakpakan. Ang mga tindera mula sa Divisoria, na inimbitahan ni Maria ng lihim, ay naroon sa front row na may placard na para kay Ate Maria. Si Aling Nena ay umiyak. Si Mang Jose ay sumisigaw. Ate Maria, proud kami sa iyo. Si MR Lim ay napaluhod sa stage. Ang kanyang investors ay tumawag agad, nawawalan ng pera. Ang stock ng Lim Group ay bumagsak sa yesi. Pero si Maria, hindi ko gusto ang away. Gusto ko lang ang hustisya. At ngayon, ang mall na ito ay magiging para sa masa, totoong masa. Ang Rivera Volta ay nagsisimula pa lang. Dahil may higit pang lihim si Maria na ihahayag. Kabanata 5, Yenji buong katotohanan 80 Yenji lihim NA paghihiganti. Ang atrium ng Lim Mega Mall ay parang sinihan na puno ng tensyon. Lahat ng mata ay nakatuon kay Maria Lourdes Santos na nakatayo sa stage. Hawak ang lumang kontrata na parang korona ng tagumpay. Ang mga kamera ay nagfa-flash ng walang tigil. Ang live stream ay umabot na sa 1,000,000 na viewers. At ang social media ay sumabog sa hashtags na #tinderamayari at #RiveraVoltaSamo. Si MR Victor Lim ay nakaupo na sa sahig ng stage. Pawis na pawis. Ang kanyang mukha ay pula na parang kamatis na hinog, habang ang kanyang mga bodyguard ay hindi na makagalaw sa takot. Si Maria ay huminga ng malalim. Mga kaibigan, hindi lang 60% ng mall na ito ang pag-aari ko. May higit pa akong sasabihin. Binuksan niya ang isa pang sobre, mas makapal, na may mga seal ng korte at notarization mula sa iba't ibang taon. Noong 2005, nang bilhin ng Lim Group ang lupa na ito, hindi nila alam na may 3 iba pang parcels of land sa paligid sa may West Avenue, Timog at EDSA Extension na konektado sa kontrata ng aking ama. Lahat iyon ay pag-aari ng pamilya Santos. Sa kabuuan, ako ang may-ari ng 4 na malalaking mall sa Metro Manila, nang gayon ay kilala bilang Lim Group Properties. Ang halada, mga ₱2.5 bilyon. Ang buong mall ay napuno ng hiyawan. Ang mga tindera mula sa Divisoria ay tumayo at nagpalakpakan. Si Aling Nena ay umiyak ng malakas. Ate Maria, anak ko yan. Ang media ay nakagulo sa pagkuha ng statements. Si Ate Cruz ay lumapit at nagpakita ng mga certified true copies mula sa Supreme Court. Ang kaso ay na-file noong 2015. At noong nakaraang buwan, nagdesisyon ang korte pabor kay Ma'am Maria. Ang Lim Group ay may utang na 1.8 bilyon sa back taxes at interests. Si MR Lim ay sumigaw. Hindi totoo, fake lahat.
Ako ang nagbayad ng millions para sa lupaing yan. Pero ang kanyang abogado, na dating kasama niya, ay lumapit kay Maria at yumuko. Ma'am, kami na po ang mag-aasikaso ng transfer ng ownership. Pasensya na po. Ang investors ni MR Lim ay tumawag agad sa cellphone, nawawalan ng billions sa stock market. Ang YESI Index ay bumagsak ng 2% sa loob ng 5 minuto. Si Maria ay ngumiti ng mahinahon. Sir Victor, noong ininsulto niyo ako sa pelengke, tinawag niyo akong basahan, magnanakaw, at marumi. Bakit ko hinayaan? Dahil gusto kong maramdaman ng mundo kung paano husgahan ang isang tao based sa hitsura. Gusto kong malaman kung sino ang totoong kaibigan, sila Aling Nena, Mang Jose, Kuya Tony, na nanatili sa akin kahit mahirap ako. At gusto kong turuan kayo na ang pera ay hindi dahilan para apihin ang iba. Pagkatapos, inilabas niya ang isang malaking checkbook na may logo ng bagong Santos Mega Properties. Gayon, ang mall na ito ay magiging Santos Mega Mall. At ang unang gagawin ko, magbibigay ng libreng puwesto sa lahat ng tindera mula sa Divisoria na gustong magtinda rito. Walang renta sa unang taon. At magdatayo ng scholarship program para sa mga anak ng mga tindera. ₱1 milyon ang budget bawat taon. Ang mga tao ay nagpalakpakan ng malakas. Ang confetti ay sumabog ulit. Si MR Lim ay dinala ng kanyang bodyguard palabas, nawalan ng mall, nawalan ng investors, at nawalan ng reputasyon. Sa labas, ang kanyang SUV ay nakaharang na ng mga reporter. Sir Victor, ano pong masasabi niyo sa revelations? Hindi siya sumagot. Umakyat siya sa sasakyan at umalis ng mabilis. Pero si Maria ay hindi pa tapos. At isa pa, may lihim akong plano. Sa susunod na buwan, magbubukas ang Santos Foundation na magbibigay ng libreng edukasyon, healthcare, at housing sa mga mahihirap na pamilya sa Tondo at Divisoria. Dahil alam ko kung paano maging mahirap. At alam ko kung paano gamitin ang yaman para sa kabutihan. Ang event ay nagtapos sa isang malaking salusalo, libreng pagkain para sa lahat, courtesy ng bagong may-ari. Si Maria ay yumakap kay Aling Nena. Aling, salamat po sa lahat ng taon na tinulungan niyo ako. Umiyak sila pareho. Ang mga kamera ay nagkuwento ng bagong bayani, hindi isang mayaman na negosyante, kundi isang tindera na nagtagumpay sa katotohanan. Sa huli, si Maria ay tumingin sa langit. Tatay, nanay, narito na ang pangarap niyo. Hindi ko ibinenta ang lupa. Ginawa ko itong paraiso para sa masa. At ang buong mall ay sumigaw. Mabuhay si 8 Maria. Ang katotohanan ay nanalo. Pero ang kwento ni Maria, may higit pang darating. Kabanata 6. Ikatapos na malaking Rivera Volta sa Santos Mega Mall, na dating Lim Mega Mall, ang buhay ni Maria Lourdes Santos ay nagbago ng tuluyan. Sa loob ng isang buwan, ang mall ay na-rebrand na. Ang mga banner ay pinalitan ng Santos Mega Mall para sa totoong masa. Ang logo ay naging isang simpleng basket ng isda na may corona at ang atrium ay ginawang pelink zone kung saan ang mga tindera mula sa Divisoria ay nakaroon ng libreng puwesto. Si Aling Nena ay naging manager ng food court. Si Mang Jose ay nagsupply ng sariwang isda araw-araw at si Kuya Tony ay naging head ng logistics. Ang scholarship program ay nag-launch na. 100 anak ng tindera ang nakakuha ng full scholarship sa mga top universities tulad ng UE at Ateneo. Ang Santos Foundation ay nagbigay ng libreng check-up sa 5,000 mahihirap na pamilya sa Tondo at nagtayo ng 50 bagong bahay na gawa sa konkrete sa may pretil. Si Maria ay nanatili sa kanyang simpleng buhay. Araw-araw, 4:00 ng umaga, siya ay nagigising pa rin. Pero hindi na sa barong-barong, sa isang maliit na bahay sa loob ng mall compound na may hardin ng gulay at maliit na altar para sa kanyang mga magulang. Hindi ko kailangan ng malaking mansyon, sabi niya sa interview sa GMA. Ang yaman ko ay nasa puso ng mga tao. Ngunit sa opisina niya sa top floor, may malaking whiteboard na puno ng plano, pagpapalawak sa ibang probinsya, tulad ng Cebu at Davao, at pagtatayo ng Peleng Schools para turuan ang mga bata ng negosyo mula pa sa murang edad.
Si Mr. Victor Lim, nawalan ng lahat. Ang kanyang tatlong iba pang mall ay na-foreclose dahil sa utang. Ang kanyang Facebook page ay puno ng hate comments at ang kanyang pamilya ay lumipat sa Canada para makaiwas sa eskandalo. Pero isang araw, may dumating na liham sa opisina ni Maria mula kay Mr. Lim. Ma'am Maria, pasensya na po sa lahat. Natuto na ako. Gusto ko pong mag-volunteer sa foundation niyo. Si Maria ay ngumiti. Sir Victor, bukas ang pinto para sa iyo. Pero simulan mo sa pagtulong sa palengke. Bilang ordinaryong tao, ang buong bansa ay nagdiwang. Ang kwento ni Maria ay naging viral sa buong mundo, CNN, BBC, at kahit sa TikTok na may 50 milyon views. Siya ay naging inspirasyon sa mga kababaihan, sa mga mahirap at sa mga nanghuhusga. Huwag husgahan ang hitsura, sabi niya sa TikTok niya sa Manila. Dahil bawat tao ay may kwento na naghihintay ng katotohanan. Pero hindi lahat ng kwento ni Maria ay happy ending. Sa likod ng tagumpay, may mga hamon pa rin. May mga dating investors ni Mr. Lim na gustong bawiin ang ari-arian sa pamamagitan ng bagong kaso. May mga inggit na negosyante na nagpapakalat ng fake news. At si Maria, hindi ako natatakot, sabi niya sa kanyang team. Dahil ang katotohanan ay laging mananaig. Sa huling araw ng buwan, si Maria ay bumalik sa Divisoria, hindi bilang tindera, kundi bilang bisita. Nagbigay siya ng libreng isda sa lahat. Para sa inyo to, mula sa dating tindera niyo. Ang mga tao ay yumakap sa kanya. Umiyak, nagpapasalamat. At sa gitna ng palengke, siya ay nagdasal. Tatay, nanay, salamat po. Ang pangarap niyo ay buhay na. Ngunit habang naglalakad siya palabas, may isang janitor sa mall na lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki na may uniform na marumi. Hawak ang mop. Ma'am Maria, may kwento rin po ako. Ako po ang dating janitor sa hotel ng isang bilyonaryo. Ininsulto niya ako, pero hindi niya alam na ako ang tunay na may-ari ng buong chain. Si Maria ay ngumiti. Kuya, sabihin mo sa akin ang buong kwento. Baka ito ang susunod na ihahayag natin sa mundo. At doon nagsimula ang bagong kwento, isa pang tindera, isa pang janitor, isa pang lihim na naghihintay ng Rivera Volta. Dahil sa mundo ni Maria, ang katotohanan ay laging may susunod na kabanata. Pindutin ang bell para sa bagong kwento linggo-linggo. Ano ang susunod na lihim? Abangan